Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Binabati ko po kayong lahat sa matamis na pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Ako po si Pastor Daniel Marva mula po dito sa headquarters ng Apostolic World Christian Fellowship sa Evansville, Indiana. Handa na ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos sa araw na ito? Kung lahat po tayo handa na, tayo po'y tumayo, hawakan natin ang ating mga Biblia. Hayaan po ninyo na basahin ko sa inyo ang ating pambungad na talata sa araw na ito mula sa 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 9. That is 2 Corinthians chapter 4, verses 7 up to 9. 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 9. Babasahin ko po sa Ingles at Tagalog at sundan po ninyo sa inyong mga Biblia. But we have this treasure in earthen vessels. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, that the excellency of the power may be of God and not of us, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. We are troubled on every side, yet not distressed. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis. We are perplexed, but not in despair. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Persecuted, but not forsaken. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Cast down, but not destroyed. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Taas po natin ang ating mga Biblia at sabay-sabay nating bigkasin ang ating deklarasyon tuwing tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Sabay-sabay, ito ang salita ng Diyos. Lahat ng nakasaad dito ay totoo. Mababago nito ang buhay ko, handa ako. Bukas ang puso ko, hindi na ako babalik sa dating ako, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabing amen. Makababalik po kayo sa inyong mga kinauupuan. Sa ilang sandali po lamang mga kapatid ay babasahin po natin ang kabuuan ng 2 Korinto Kapitulo 4. Pero bago po yan, unawain po muna natin ang sirkumstansya ng pagkakasulat nito. Ito po ay isinulat ni Apostol Pablo para kanino? Para sa mga mananampalataya na nakatira dito sa bayan na tinatawag na Korinto. Si Apostol Pablo po ay tumira at nagministeryo sa bayan na ito sa loob ng 18 buwan, 18 months, or 1.5 year. Sino po ang kasama niya mga kapatid? Si Aquila at si Priscilla, mag-asawa mga kapatid na Hudyo, dating mga taga-Roma. Tumakas po sila sa Roma noong ipinagbawal ni Emperador Claudius ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. So from Rome, sila po ay tumakas at lumipat ng paninirahan dito sa bayan ng Korinto. Nagkakita-kita po sila doon nila Apostol Pablo. Bakit? Pare-pareho po sila mga Hudyo, dating mga taga-Israel, mananamba ng nag-iisang Diyos, at pare-pareho po sila ng kabuhayan. Lahat po sila ay mga tent makers o manggagawa ng tolda. Sa makatuwid, si Apostol Pablo po ay tumira sa tahanan ng mag-asawang Aquila at Priscilla habang siya po ay nasa Korinto. Nung isinulat po niya ang unang Korinto, 1 Corinthians, kakatatag lang po nila ng gawain, siya po'y umalis na. Ibig sabihin, tumungo naman sa iba't pang bayan si Apostol Pablo para magtatag ng panibagong gawain, magtatag ng panibagong iglesia, magtipon ng mga iba pang mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Kung hindi po ako nagkakamali ay sa Efeso po tumuloy si Apostol Pablo mula dito sa bayan ng Korinto. Nung siya'y umalis, ang kanyang unang liham pinamagatang Unang Korinto or the First Epistle.
of Apostle Paul to the Corinthians. Nung sinulat po niya yan, mga kapatid, ang lalalaman, puro mga instruction kung papaano sila dapat sumamba, kung papaano ang hindi tamang pagsamba, kung papaano ang dapat paggalang sa isa't isa, kung papaano ang dapat hindi gawin na pagtrato sa kanilang mga kapatiran, maging sa mga nasa sanlibutan. At mula po ng panahon na yan, mga kapatid, na sumulat si Apostol Pablo ng unang liham sa mga taga-Korinto, siya po'y bumalik muli paglipas ng ilang mga panahon. Sa kanyang pagbalik, mga kapatid, mayroon pong kumalaban sa kanya. Hindi na po nabanggit kung ito po ay mula lang sa loob ng iglesia o mula sa tagalabas. Pero disappointed po si Apostol Pablo. Mababasa po ninyo yan dito sa 2 Corinthians dahil hindi po siya naipagtanggol ng mga kapwa niya mananampalataya na mga taga-Korinto. Ito po kasing mga taga-Korinto, mga kapatid, ay mayayaman po sila. Malaki po ang pagpapahalaga nila sa kasuotan, sa katayuan ng isang tao, kung anong itsura ng isang tao, kung paano siya magsalita, kung paano siya mamuhay. Malaki po ang pagpapahalaga nila sa bagay na yan. Karamihan ng mga leader sa Korinto, marahil sa relihiyon, gayon din sa gobyerno, noong panahon ni Apostol Pablo, sila po ay nakapostura sa lahat ng oras, sila po ay nakatira sa mga malalaking mga bahay, mayroon sila mga alipin, mayroon sila mga sundalo. Si Apostol Pablo, simple. Naglalakad po siya at naglalakbay ng nakapanyapak. Wala po siyang alipin. At tinutustusan po niya ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng paggawa at pagbebenta ng mga tolda. Hindi po siya katulad noong mga leader na nakasanayan ng mga taga-Korinto. Malamang meron pa nga pong mga iba na mga taga-bayan na ito na hindi man nila pipiliin na dumikit o maihalin tulad kay Apostol Pablo dahil ibang-iba ang uri ng kanyang pamumuhay. Sa madaling sabi, mga kapatid, siguro dahil sa pag-iingat ng mga tao na hindi mai-associate kay Apostol Pablo, hindi po siya naipagtanggol at sumama po ang kanyang kalooban. Sa kanya pong pag-alis, siya po ay sumulat ng isang liham. Ang tinawag po dito sa liham na ito, it is called the severe letter o yung malubhang liham. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang tawag po dyan ay yung malala na sulat, mga kapatid. So kung nakatanggap na po kayo ng message na all caps sa inyong mga messenger o sa text, malamang ganun po yung ginawang sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, kaya tinawag po na the severe letter. Meron pa nga pong tumawag dito na the letter of tears o yung liham ng pagluha. Ngayon, itong liham na ito, mga kapatid, na binansagang the severe letter, the letter of tears, ito po ay nawala na po sa kasaysayan. Hindi po ito naitabi, kaya hindi na po natin ito mababasa. Pero 2 beses pong binanggit ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians, sa 2 Korinto, na mayroon po siyang isa pang liham maliban sa 1 Corinthians. Kaya po natin nalaman na mayroong nag-exist na severe letter. So pagdating, mga kapatid, ng 2 Corinthians, mula sa 1 Corinthians, severe letter, at ngayon tayo po ay nasa 2 Corinthians, ang nilalaman po nito ay hindi na po instructions. Ang nilalaman po nito ay pagpapakatotoo. Ito po ay tapatan na pananalita. Ito po ay diretsyahan. Sinasabi ni Apostol Pablo kung ano ang kanyang nararamdaman, itinutuwid po niya ang mga mananampalataya at higit sa lahat, itinutuwid po ni Apostol Pablo kung ano ang mga bagay na pinahahalagahan ng mga mananampalataya. Siya po'y nagpapakatotoo para maging halimbawa sa kanila. Siya po'y nagpapakatotoo na siya'y nasa pagdurusa. Siya po'y nagpakatotoo na siya'y napapagod. Siya po'y nagpapakatotoo na siya'y tumatanda. Siya po'y nagpapakatotoo na siya'y mayroong sakit, na siya'y nasasaktan. Siya din po'y nagpapakatotoo na siya ay nadidisappoint paminsan-minsan. Lahat po yan, mga kapatid, ay mababasa mo dito sa 2 Korinto. Kaya, mga kapatid, I would recommend that in your free time, read the whole book
not just one chapter, but the whole book of Second Corinthians. Kasi mga kapatid, minsan iniisip natin na ang mga leader ng relihiyon, ang mga leader ng ating pananampalataya ay hindi dumadanas ng parehong mga pagdurusa na katulad natin. Ngunit hindi pala purkit hindi mo nakikita, hindi pala purkit hindi mo nababatid, hindi pala purkit hindi mo nababalitaan, ay wala nang pinagdadaanan. Minsan mga kapatid, nariyan ang pagpapatuloy sa kabila ng lahat. Kaya mga kapatid, babasahin ko po sa Ingles ang Second Corinthians, only the 4th chapter. Second Corinthians chapter 4. At isa po sa inyo ang magbabasa sa Tagalog. Kaya po simulan natin ang pagbabasa ng buong talata na ito o ng buong aklat, ng buong kapitulo na ito. Simulan po natin ang pagbabasa ng buong kapitulo na ito. 2 Corinthians chapter 4. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, not handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So then death worketh in us, but life in you. We, having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak, knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you. For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. May God bless the reading of His Word. Ngayon, hahayaan ko po ang isa sa inyo na pangunahan ng pagbasa nito ng malakas sa Tagalog. Marahil makatutulong kung i-pause, hindi po i-next, kundi i-pause po ang video na ito habang binabasa ng ating kapatid sa Tagalog. Amen. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita, maging handa po ang bawat isa sa atin dahil mayroon pong mga ilang aral mula sa ating nabasa na hindi ko na po masyadong ipapaliwanag dahil ang nais ko po ay ang banal na Espiritu mismo ang mangusap sa inyo sa pamamagitan ng mga talatang ito
Dahil hindi po ito mensahe ko, kung hindi mensahe po ito ng Diyos para sa inyo. The first gold nugget, makikita po natin sa first verse of the chapter. Verse number 1. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nang hihina. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. We have this ministry, therefore, we faint not. Ang pagtawag ng Diyos, ang ministeryong iniatang sa atin ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Ang dahilan kung bakit hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Ang layunin ng Diyos sa ating buhay, ang dahilan kung bakit hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi ang pagiging komportable ng ating buhay, hindi ang pagiging madali ng ating tungkulin, hindi ang pagiging pabor sa atin ng ating paglilingkod sa Diyos, ni hindi ang kalagayan ng ating kalusugan, kalagayan ng ating emosyon, kalagayan ng ating bulsa ang magdidikta kung bakit tayo nagpapatuloy. Nagpapatuloy tayo dahil mayroong ministeryong iniatang sa ating mga balikat. Dahil mayroong layunin ang Diyos sa ating buhay. Yan ang dahilan kung bakit tayo nakapagpapatuloy. Hayaan ko po na ang banal na Espiritu ang mangusap sa inyo sa mga makabuluhang salitang ito. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nang hihina. The second golden nugget is in verse 7. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. We have this treasure. We have this treasure in earthen vessels. Hindi po ba magkasalungat ito, mga kapatid? Mayroon daw treasure, kayamanan. Wow! Pero saan nakalagay, mga kapatid? Sa sisidlang lupa. In earthen vessels. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, magkaroon ka ng kaunting pera, kung hindi ka naniniwala sa mga bangko, ang iyong gagawin, bibili ka ng safety deposit box at ilalagay mo yan sa loob ng aparador na dekandado. Itong safety deposit box, mga kapatid, gawa sa matibay na metal, hindi basta-basta nalalagari, hindi basta-basta nag-grinder, hindi tinatabla ng bala, mga kapatid. This is the normal process of protection na ina-apply ng mga tao sa panahon natin ngayon. Magkaroon ka ng isang mahalagang titulo ng lupa, ipapasok mo sa safety deposit box. Magkaroon ka ng mga ginto, ipapasok mo sa safety deposit box. Ngunit, kaiba sa sinabi ni Apostol Pablo. Ang kanya sinabi, we have this treasure. Meron tayo nitong kayamanan. Ano po yung kayamanan na yan, mga kapatid? It is the ministry. It is the purpose of God in our life. It is the treasure that we have in this world. Ngunit, saan nakalagay? Sa sisidlang lupa. It is placed in earthen vessels. Ano po yung earthen vessels, mga kapatid? Mula sa alabok, papunta sa alabok. Noong nilikha ng Diyos ang tao, siya'y dumakot ng isang dakot na lupa at ito'y kanyang inihulma. Sa madaling sabi, mga kapatid, mayroong mahalagang ministeryo, mayroong mahalagang layunin ng ating Panginoong Hesus, ngunit saan niya inilagay? Hindi niya inilagay, mga kapatid, sa mga robot na gawa sa bakal o sa plastic. Ito'y inilagay niya sa tao na nagmula sa lupa, nagmula sa alabok. Kaya, nung sinabi ni Apostol Pablo that we have this treasure, and that treasure is the ministry, the calling, and the purpose of God in our lives, he was also revealing the fact
na tao lamang po tayo mga kapatid. Tayo ay mayroong mga katawang lupa na minsan ay napapagod, minsan ay nagkakasakit, minsan ay nanghihina, minsan ay nagkakaproblema sa ating mga kalusugan, emosyon, maging sa ating mga relasyon. Ito po ang katotohanan mga kapatid. Hindi tayo dapat magulat na dumarating ang mga panahon na tayo'y nakakaramdam ng panghihina, nakakaramdam ng karamdaman. Hindi na ito dapat maging isang sorpresa sa ating mga mananampalataya. Dahil sa layunin ng Diyos, kaya tayo nagpapatuloy. It is a fact. It is the reality that while this treasure is so important, while this treasure is so big, while this treasure is so grand, the Lord has chosen to place it in earthen vessels. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. We have this treasure in earthen vessels. Praise the Lord. At pag tinuloy natin ang pagbasa mga kapatid, anong sabi diyan? Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Sa lahat ng mga nakakaramdam ng pagkagipit sa panahon ngayon na mahirap ang buhay, mahal ang bilihin, mahirap maghanap ng kabuhayan, mahirap maghanap ng trabaho, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Gayunmay, hindi hihinagpis. Oh, saan ka naman nakakita niyan mga kapatid? Bagamat nagigipit, pero hindi naghihinagpis. Nangatitilihan, ngayon may hindi nawawalan ng pag-asa. Ang lahat po ng nakararanas niyan, say praise the Lord. Pinag-uusig. Pinag-uusig na nga ng kamag-anak, pinag-uusig pa ng kapitbahay, pinag-uusig pa ng katrabaho. Gayunmay, hindi pinababayaan ng Diyos. Amen. Inilulugmok, gayunmay hindi nangasisira. Pansinin niyo mga kapatid, nagpapakatotoo si Apostol Pablo. Hindi niya po ipinakikita at pinipinta na ang kanyang buhay ay puro rosas lamang. Ipinakikita po niya ang katotohanan na bilang mananampalataya, dumadaan sa pagkagipit, dumadaan sa pag-uusig. Mayroon mga taong gagamitin para ikay malugmok, ngunit hindi naghihinagpis. Hindi pinababayaan ng Diyos at hindi tuluyang na sisira. What is this about, mga kapatid? It is about endurance. In fact, the very topic of my message today is about biblical endurance o yung pagpapatuloy bagamat tayo dumadaan sa mahirap na mga sitwasyon. Alam niyo mga kapatid, ang mga mahirap na sitwasyon, dumadaan lang yan mga kapatid. Pero yung mga matatag na tao, yan ang nananatili. Kapag pinabayaan natin na tayo matangay ng mga mahihirap na sitwasyon, baka tayo matangay ang buo nating pagkatao, ngunit kung matibay ang ating pananampalataya at pagkatao, lilipas lang po yan ang mga malulungkot na panahon at darating din ang isang araw na maliwanag kung saan magaganap sa buhay mo ang mga pangako sa iyo ng Diyos. Kumapit ka lang. Sa mga kabi-kabila ay nangagigipit kami, gayunmay hindi nangaghihinagpis. Nangatitilihan, gayunmay hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayunmay hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayunmay hindi nangasisira. Nitong nakaraang linggo mga kapatid o 2 linggo ang nakakaraan, ako po mga kapatid ay nakaranas na naman ng panibagong episode nito mga kapatid, sapagkat kung hindi po lingid sa inyong kaalaman mga kapatid, dahil po sa aking trabaho ay ako po ay naipadala sa Switzerland para po makibahagi sa isa pong mahalagang kaganapan o gawain po ng aming kumpanya. At bilang isa po ako sa mga pinakabago sa aming grupo, sa aming team, ay talagang naging katanungan po ito
Bakit siya? Bakit siya ang nandoon? Bakit hindi kami? Na mga matatagal na, bakit hindi kami? Na 7 taon na, ba't hindi kami na 5 taon na? Bakit siya ang nandun? At talaga mga kapatid, isa sa mga pinakamasakit na resulta niyan ay dahil hindi matanggap na yan ang kanilang nararamdaman, ay sisirain ka, lulugmok ka mga kapatid. At tunay pong bumigat ang aking kalooban. Bilang tao mga kapatid, tinanong ko ang Diyos, bakit ako ginawa ng Diyos na ganito? Bakit sa tuwi-tuwi na ay mararanasan ko na mayroon tao na magagalit o sasama ang loob sa akin dahil sa mga pagpapalang pinagkakaloob sa akin ng Diyos. At sa aking kapighatian mga kapatid ay nangusap po sa akin ng banal na espiritu. At ang sabi ng Diyos sa akin, huwag kong hayaan nakawin ang aking kagalakan. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon mga kapatid, mabuti man o masama ang mangyari sa iyo, mayroon at mayroon kang madidinig mula sa iyong kapwa. Ang tanong, hinahayaan mo ba na manakaw ang iyong kagalakan? Sapagkat kaya ginawa ng Diyos sa buhay mo ang mga bagay na yan para ikay bigyan ng kagalakan. Pinasisiya din tayo ng ating dakilang Diyos. Delight thyself in the sight of the Lord. Delight yourself in the sight of the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kaya nga po tayo mga kapatid, pinasasaya ng Diyos dahil pinasiyan natin siya. At kung pinasaya ka ng Diyos, at dahil lamang sa sasabihin ng ibang tao ay mawawala na ang kagalakan sa iyong puso, para mo namang pinawalang saysay ang pagpapalang ibinigay sa iyo ng ating dakilang Diyos. Tuturuan din tayo mga kapatid ng Panginoon ng tibay o yung tinatawag na endurance. Na dadating ang panahon, wala na lang sa atin yan at hindi na tayo maaapektuhan sa anumang dagok na dumating sa ating buhay. Tayo pa rin ay magpapatuloy na tamasahin at i-enjoy natin ang mga pagpapala na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos. Kami po mga kapatid ng aming pamilya ay naglingkod sa ating dakilang Diyos sa panahon na kami pinagpala, sa panahon na kami masaya, at sa panahon din na kami sinubok. Sa makatuwid, wala na pa nga po kaming ibang gawin kung hindi ang maglingkod na lamang sa ating dakilang Diyos. Kaya po nung ang aking mahal na ama ay kunin ng ating dakilang Diyos sa araw ng linggo, pagdating po ng Biyernes, siya po ay aming inihimlay sa kanyang huling hantungan. Biyernes po ng gabi, kami ay nasa gawain na muli. Pagdating po ng Sabado, mayroong gawain sa aming tahanan. Pagdating ng Linggo, kami nasa gawain pa rin. Kami po'y nagpapatuloy, hindi dahil maganda ang sitwasyon, kung hindi dahil sa ministeryong iniatang ng Diyos sa ating balikat. At pag sinabi po nating ministeryo, hindi po ibig sabihin ay pangunguna sa gawain, hindi po ibig sabihin ay mayroong kang church na pinamumunuan. Ang ministeryo po mga kapatid ay yung pagganap mo sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kung yan po ay simpleng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa oras na ikay malaya, paghayo, kung ito po ay pag-aaral ng Biblia, pagkoconduct ng Bible study para meron din pong ibang makinabang sa mga itinuturo sa iyo ng Diyos, yan po ay ministeryo. Kung ito po ay pag-awit, ito po ay pagwawalis, paglinis sa ating chapel, ito po ay pagtulong sa kapwa, lahat po yan ay binibilang ng Diyos bilang ministeryo sa Kanya. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid to the third and the last golden nugget that I want to share with you today. For which cause, kung hindi po ako nagkakamali, this is verse 16. Yes, this is verse 16. For which cause we faint not. Dahil dito, kaya nga hindi kami nang hihimagod. Ano po yung tinutukoy dito na cause? It's the same. It's a ministry. It is the calling. It is the purpose of God in your life. So yung tinukoy po kanina, therefore we have this ministry. Yun din po yung tinutukoy dun sa we have this treasure in earthen vessels. At yun din po yung tinutukoy dito, for which cause we faint not. Kaya nga hindi kami nang hihimagod, but though our outward man
perish. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, yet the inward man is renewed day by day. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. For our light affliction, which is but for a moment, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. For this reason, for this ministry, for this purpose, for this calling, we faint not. Hindi tayo nanghihimagot. Bagamat ang ating katawan ay napapagod, bagamat ang ating katawan ay nagkakasakit, bagamat ang ating buhay ay pakiramdam natin parang nauubos, ang ating oras ay nagugugol. Ito naman ay panandalian lamang. Ito naman ay magaan lamang. Kapighatian man, ngunit magaan. At ito ang gumagawa para sa atin habang tayo'y nagtatrabaho ng ating paglilingkod. Habang tayo'y naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Ito ang gumagawa para sa atin ng lalong bigat, weight ng kaluwalhatian, weight of glory na walang hanggan. Ibig sabihin, eternal mga kapatid. So yun daw hinahabol natin mga kapatid na mga bagay na hindi nakikita, those are the eternal ones. Kung gusto mo na magkaroon ng bigat yung kaluwalhatian or the weight of glory, we have to learn biblical endurance. Noon pong nakaraang 2 weeks ago o noong 2 linggo na kalilipas mga kapatid, during the AWCF World Congress kung saan nagtipon-tipon po ang lahat ng mga iba't ibang uri ng mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng daigdig mga kapatid. Mayroon pong isa doong ibinahagi na quote si Apostle B.J. Riley. Kung natatandaan po ninyo si Apostle B.J. Riley ay ang ating International Missions Director. Meron po siyang ibinahagi doon na isang quote na napakahirap pong makalimutan para sa ating mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ito po ay isang awitin at tula na ginawa ni C.T. Studd at sabi po doon mga kapatid, only one life will soon pass. Mayroon lang isang buhay at wala ka namang magagawa, talagang lilipas yan. Only what's done for Christ will last. Tanging yung mga bagay na ginagawa lamang natin para kay Kristo, yun lamang ang mga bagay na hindi magkakaroon ng hangganan. Yun lang ang mga bagay na tunay na mayroong bigat. Yun lamang ang mga bagay na gagawa para sa atin ng bigat ng kaluwalhatian. Purihin ang Diyos mga kapatid, sa lahat mga kapatid ng mga mabubuting aral na ating napagbulay-bulayan sa araw na ito. Katulad ng aking paanyaya kanina, basahin po ninyo sa inyong malayang oras, hindi lamang ang Kapitulo 4 ng 2 Korinto, kundi ang kabuuan ng aklat na ito. Kung kayo'y magkaroon ng katanungan, maaari po kayong magtanong sa inyong pastor, ngunit higit sa lahat, kasama ninyo ang banal na Espiritu na magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Remember that by grace, we are saved. But it is a privilege to serve God. It is exciting to trust in God. I was reminded by one of our friends in ministry, isa pong missionary mga kapatid na nagbabalak na dumalaw sa ating church in 2027. She said, it is exciting to trust in God. Madalas mga kapatid, pag tayo pinagtitiwala ng Diyos na kumapit sa kanyang kamay, ang ating nararamdaman ay takot. Ngunit pinaalala niya sa akin na hindi nga pala dapat takot.
ang mangibabaw, kundi excitement. Because the Lord knows exactly what you need. Because the Lord has already taken care of you, even when you were not faithful. So, how much more now that you are trying to be faithful? Lahat po tayo ay tumayo at pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan habang ating inaawit ang awiting ito.